Mukhang ano eh, mukhang oo. So mga kaibigan So mga kaibigan naman sa linawin lang natin, nasa lahat po naman nakatutok ngayon sa radyo ng bayan sa 100.7 mga FM. Tayo po ngayon ay merong caller sa pamamagitan po ng video call at siya, nakikita ko siya pero hindi niya ako nakikita. Pero gano'n pa man, oo nga, tsaka kahit na makita niya ako, madilim pa rin daw ako. Ayan. Pagbigyan ng hatong panlalait na to. Okay, ganun po man mga kaibigan, sa mga nakatutok po, yan, meron daw po siyang i-share at tayo po nag-extend para po sa kanya. So, definitely, umaasa ako, wow, English. Oo, yan, paking. Okay, sige na, ito na, seryoso na. So, ano yung dahilanan yung... sige, seryoso na to. There was a boy. Ginawa ko lang toy. Sige, seryoso na. Yeah, English. It's all about yours. It's about yours. Ikaw, ano gusto mong share? So, ibig sabihin, yun. So, yun na lang. Kasi mahirap yung pinagkikismasan natin yung iba. Baka ma-demand na tayo. Sige, go. Ano ang gagawin mo kapag na-inlove ka sa sarili mong pinsan? Okay, so ano yung kwento? Bakit? Ikaw ba yung nakaka-experience ito? Gaya na sinabi mo, tungkol sa'yo ito, yung divine, ikaw yung nakaka-suffer ng ganitong sitwasyon, tama? So ano nangyari? Kwento mo naman. Paano nangyaring ikaw ay na-inlove or na-develop sa iyong pinsan? Okay. Okay. So ibig sabihin, hindi nyo alam na magpinsan kayo nung una. Okay. So, gaano nakalalim yung relasyon yung dalawa nung hindi nyo pa alam? So, okay, so, yan, linawin natin muna sa mga kaswabe natin nakikinig ngayon, ano. So, ang ating kausap po natin ngayon, na itatago natin sa pangalan, anong pangalan ba? Sige, so, sa pangalan, Cheneline, ayan, si Cheneline, ayan, pwede na yung pangalan, pwede na yung Cheneline, ang ganda kaya. Sige, Cheneline. So, si Cheneline, mga kaibigan. Ang ganda. Ang cute kaya! Sa mga kaibigan, ayan po ha. Kumbaga, ito pong caller po natin mga kaibigan,
Sa pamagitan po ng modernong teknolohiya ng Facebook. Ayan. Maganda nga naman natin yan. Ay meron din po siya mga kaibigan na napupusuan at sa katunayan po ay meron na daw silang relasyon na dalawa na isa, ano to, babae, lalaki? Yan, babae. Dahil kaibigan, ang mga kaswabe, ang caller natin ngayon ay napapabilang sa grupo ng ayan. Ang ibig sabihin ay yan. So yun po mga kaibigan, doon po siya nabibilang. So makatuwing sa Tagalog ay sa ikatlong lahi. So siya po ay isang tunay na tomboy or yan, tomboy, liga sa tomboy. So mga kaibigan niya po, siya po ay na-in-love ngayon sa kapwa niya babae at ang kanyang karelasyon sa linawin natin, ilang buwan na kayo o ilang taon na kayong magkakilala or magkarelasyon bago nyo na lamang magpinsan kayo? Okay. Okay. Yes. Okay. So yun, medyo bumabaw ang problema ko ngayon. Salamat. Oo, kasi ayan, kung may relasyon at pareho babae, medyo sasakit yung ulo ko eh. Kailangan kong kumuha ng mga resource person eh. Pero this time, so meron pa lang namumuong udo. Ayan. May namumuong libag pa lang mga kaibigan. So ayun, yan may namumuo pa lang. Okay, so ngayon, tuloy natin. Namumuo pa lang. So ano yung ano yung nais mong mangyari ngayon? Ano yung nais mong ihingi sa akin ng payo? Kung baga, parang sa may isa tayo, payo. Okay. Sige. Okay, sige. So, para sa akin yung tinatanong mo. So, ito muna. Ano muna yung punto mo? Ano yung palagay mo solusyon na nakikita mo sa iyong sarili na nais mong ihingi sa akin ng pagninilay-nilay kung ito ba ay tama o mali? Yung desisyon na namumuna sa isip mo, ano yun? Siya ay gusto niya na so ikaw sa sarili mo nag-decide ka na ayaw mo na. So ikaw ba, ano ba yung sinabi mo sa kanya? Tinapos mo na ba o naka-pending pa rin, nagdililay-nilay ka pa rin, nasa state ka pa rin na kung saan ay atras abante, pinag-isipan mo pa rin. So ito naman, aside from you, sa iyong sarili, how about your family? Kumonsulta ka na ba bago kumonsulta sa akin? Ay kumonsulta ka na ba bukod sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo? Hindi ba? So, what do you think? Magiging against ba sila or pro sa relasyon nyo kung sakali man? Okay. Sa ngayon, sa makatuwid, nakasalalay ngayon ang magiging desisyon mo sa mga taong malalapit sa'yo.
So, isa yon sa mga magiging criteria mo kung itutuloy mo ba o hindi ang nasa isipan mo ngayon. Pero kung para sa iyo, ito ang tanong ko, kung para sa iyo, mismong para sa iyo, bukod, ito i-set aside natin, ihiwalay natin lahat ng mga nagsusulusol o mga taong nagpupush o yung mga nag-a-against, lahat ng mga desisyon na narinig mo na sa iba, para sa iyo, para sa etikal or sa iyong sariling standard, sa iyong sariling pamantayan sa buhay, ano ang desisyon mo? So, yun, pinaglalaban mo. So, kung sino man yung katabi mo na yan, paki-shutdown. Okay. So, ang ibig sabihin, sabihin, kung ikaw dyan, nakatabi ka, kung sino ka maganda, ano muna ha, tabi mo ng dalawa, ayan. Baka mamaya kasi, mag-ingat ka miss ha, baka mamaya maging wish kita sa Santa, like Santa Claus. At maisa ko ka bigla, di ba? So, kamukha siya nung kasama lagi ni Santa. Joke lang, ayan. Sino rin kasama lagi ni Santa? Okay na, sige. So, yun na, balik tayo doon. So, ibig sabihin, kung sa sarili mong standard, kapag gusto mo talaga ang isang tao, ay ipaglalaban mo. Pero kanina, sinabi mo kanina na nakapag-decide ka na kung para sa'yo, ay itigil na dahil bawal. Pero, dinagdag mo na isinasaalang-alang mo ngayon ang sinabi niya na malayo na. Pero kung hindi mo isasaalang-alang, yun, di ba sabi mo kanina, sabi mo, para sa akin, tigil na kasi bawal. Pero nung sinabi niya sa akin na malayo na, so yun yung binibigyan ko ng chance. Di ba, Pe? Oo. Okay, so yun ay wala kayong kamali-mali noon. So yun. Nagigit ko yung point. So, dito na. Kung hindi natin isasama ang sinabi niya na malayo naman na, sinabi mo kanina, ito ulitin mo ha, sinabi mo kanina na ayaw mo na, gusto mo na itigil. Pero kanina lang, tinanong kita, base sa standard mo o sa sarili mong pamantayan, kung ano ang gagawin mo sa sitwasyon. Una mong sinabi, ay ayaw mo na, itigil na. Pero nung tinanong ko sa'yo na kung ano ang standard mo, ipaglalaban mo. Tama yun na sinabi mo. So ngayon, ano sa dalawa ang nais mo? Yun ang dahilan kung bakit humihingi ka ng suhestyon sa lahat ng kapaligid sa'yo. So ito ha. Yun. So, sa dalawa, malinaw na kinikilingan mo ngayon na dahil bawal, ayaw mo. Kahit na, although meron kang nararamdaman. Ayaw mo kasi, nandun ko sa standard na kulturang Pilipino na kapag magkamag-anak, ay ayaw mo. Tama. So, yun. Okay, so sa mga kaswabi natin sa mga kaswabi, may iba lang akong konti So sa mga kaswabi natin na kung saan bakit
tinatanong nila, Papa Labs, bakit hindi mo agad desisyonan yan kung anong dapat niya gawin? So, yun ang mga kasobe, no? Lumagay tayo sa sitwasyon na kapareho, no? Mayroong mga pagkakataon na kung saan, ito sagutin ko lang muna sila, Joby, ha? May mga pagkakataon na kung saan ay nagdi-decide agad tayo base sa kung ano yung sitwasyon. Tulad nito, ha? Kapag yung babaeng mahal mo, kunwari, lalaki ka, may babae kang mahal, tapos ay hindi ka niya mahal, maaga natin nasasabi mga kasabi na nakapag-decide agad sa'yo na, bakit yung mamahalin yan ay hindi ka naman mahal? So, yun ang mga kasabi, no? May mga pagkakataon naman na ganito. Itong pangalawa. Yung babae, mahal niya yung lalaki, kaso best friend siya, kaya hindi niya mapagtapat. So, nakapag-decide agad tayo mga kasabi na, ay naku, hindi huwag mo nang ano yun, mas magmanatili na lang kayo mag-best friend kasi or mag-best friend, huwag mo nang aminin yung nararamdaman mo kasi diyan kayo magtatagal. May mga ganong tao na nakapag-decide agad. Kasi, hindi nila nakikita ang sitwasyon o hindi pa nila nararanasan. O kung naranasan mo nila, iyon ang ginawa nila. Iyon ang ginawa nila desisyon. Tama ba ako doon? Ito mga kaswabe, rare na situation na kung saan mayroon tayong mga tao na kung saan ay nakilala, nakausap, nakakwentuhan, na ang sitwasyon ay ganito. Lalaki siya, babae yung isa, then nalaman nila sa bandang huli na magkamag-anak pala sila. So nakapag-decide agad tayo mga kasabi na sabihin natin, nako, iho, sa kulturang Pilipino, bawal yan. Ako kung ako sa'yo, itigil mo na yan. Pinsan kayo talaga. Meron naman ako saan unang muna tatanong, ano na ba, ilang pinsan mo ba? Second cousin, third cousin, fourth cousin, kung hindi naman pinsan buo, pangalawa o pangatlo, pwede na. Yung mga gano'n na desisyon. Dito mga kaswabe, isinasaalang-alang po ng Papa Labs ninyo na ang kausap po natin kaswabe ay isang, sabihin na natin sa madaling salita, isang piho, isang tomboy. And this situation, ito mga kaswab, no? Mga kaswabe, no? Napaka-rare at hindi pa natin masyadong gamay kung ano ba ang damdamin ng mga kapatid natin na nasa ikatlong lahi. Alam natin mga kasabi at karamihan sila, totoo ba ako doon, Joby, na nakaramihan sa inyo ay sensitibo. Tama? Sensitibo at ika nga siyempre mga kaibigan, hindi natin maisisi na minsan tinalakay din natin ako saan bakit. Tinanong natin sa mga kasabi natin o sa mga bakla o sa mga tomboy na ano ba yung ugaling mayroon kayo nakakaiba sa mga tunay na lalaki at tunay na babae. So, sinasabi ng mga kasabi doon na because of identity versus confusion, yung pagkakilala sa sarili mismo, nagugulo ang sarili kung babae ba o lalaki ba o kung anong ba gusto niya. So, yun mga kasabi doon, nakaka-apekto yun sa sitwasyon natin ngayon na kung saan ito ay babae, although babae ang kausap natin, maaaring sabihin agad natin, babae ang kausap natin, babae rin yan na papalabs, huwag ka nang malito. So, kaswabe hindi namuhay ito na nangangarap na maging isang ganap na lalaki. So, definitely, malinaw na malinaw, ito ay kumikilos na parang isang lalaki, although ang kasarian niya ay isang babae. Tama ba ako doon, Joby? Ayan. So, ngayon, kaya kaswabe, respect lang kung bakit medyo binabagalan o dinadahan-dahan ko dahil ayoko ng mga bagay na biglaan. Medyo masakit yon kadalasan. So, ito na. Ayan. So, ito, sa sitwasyon mo ngayon, Joby, sinabi mo kanina, malinaw, na kung sa'yo lang mismo manggagaling ang desisyon, ayaw mo na. Tama ba? So, sinabi mo kanina na kung hindi kami magkamag-anak, base sa iyong standard, sinabi mo na go kami kung hindi kami magkamag-anak. So now, dun sa pagbibigay niya pa sa'yo ng, kumbaga, pagpupush niya pa sa'yo na, Joby, huwag natin itigil. Kasi, gusto kita, mahal kita, at alam ko na mahal mo rin ako. At, ano naman pwede naman siguro kasi, second or third cousin na So, doon, Joby, sa sitwasyon na yun, nabibigyan ka ng
positibong pananaw na ipagpatuloy. Tama ba? Sige lang, yung katabi ni Joby dyan na babae, yan, nakikita kita na dyan ka. So kung maaari na makisuyo sa'yo, kahit kuha ng isang basong tubig yung kasama mo, dahil kilala ko yan kapag ka umiyak. Oo, nababasa buong damit niyan. So yun. Ito pa isa, Joby, kung bakit. Although magkakilala na tayong dalawa, I don't want na mag-direct agad ng desisyon para sa iyo, ano. Kasi gamay kita eh. Kung magkasama lang tayo dalawa, basa na yung damit ko kayo na pasigurado eh. So yun ang sinasaalang-alang ko. So ngayon, maraming issue na kung saan talagang hanggang sa ngayon pinagdedebatihan at pinagtatalunan tungkol sa sitwasyon ng kagaya mo. Oo. Naunawa ko. Yes. Yun na. Yes, oo. Yes. Nandun. Yes, so yun yung isa ko pang dinadahilan dito, mga kaswabe, no? Na parang bilang respeto sa mga nasa sitwasyon na to, hindi yung kung saan makapanlait na lamang o ito yung nais ko ipaunawa sa kanila. Mga kaswabe, alam nyo na mayroong kakulangan sa kanilang pagkatao. Una sa lahat, hindi na kanila natupag ang kahit ang kagustuhan nila mag-isang tunay na ganap na babae o mag-isang ganap na tunay na lalaki. Nandun pa tayo na humuhus ka sa kanila. Noong nakaraan kasi, nagtitala kaya namin dito na kung saan mga kaswabe, ito, papipiliin kayo. Ito, mga tomboy, mga bakla, namumuhay ng maayos, nagtatrabaho, tumutulong sa pamilya, nagmamahal. Pero tayo naman, ganap na babae, ganap na lalaki, nang huhusga sa mga taong ito. Sino ang mas higit na may kasalanan? Diba? Tinanong ko sa kanila yun. So ngayon sa sitwasyon na to, bumalik tayo sa iyong pinaka-problema lamang. Wala muna tayong pagtatalong tungkol sa mga bagay-bagay na yun. So ito, kung ako ang magdidesisyon, Joby, nais kong sabihin sa'yo, huwag ka munang tumingin sa lahat ng mga nakapaligid sa'yo. Siguro it's time for you to reflect or mag-isa ka na pagnilay-nilayan. Ano ba talaga ang gusto ko? Gusto ko na iyon ang mangyari. Gusto ko na kung ano man ang hinatnan nito, yun ay gusto ko. Kung ano man ang maging masamang epekto, kung ano man yung maging magandang epekto, ito yung naging desisyon ko. Ito yung gusto ko. Kaya, anuman ang maging ibalikat sa akin, maging responsibilidad ko, tatanggapin ko. Kasi Joby, alam mo kung bakit? Kasi, mahirap kapag ka nakinig ka sa iba, tapos nung sinunod mo sila, napahamak ka, saka mo sila sinisig. Tama?
Kasi kung babase ka sa sarili mong desisyon, at least magiging masarap at masaya para sa iyo na iyon ay naging desisyon mo, hindi ka umasa sa iba. Enlighten? So, okay na. So, yun ang may bibig ko sa'yo. Sarili, ang pag-aralan, ang sarili, bigyan ng oras ang sarili. Mahabang oras. Think twice, thrice, or 1,000 times. And then, kapag nag-decision ka, at least yun ay makamis para sa iyo. Na kung ano man yung magkahingat man, masama man mabuti, at least decision mo at hindi ka umasa sa ibang tao. Okay ba kayo doon? Okay, so mensahe na lang para sa babaeng aksidenteng minahal mo. Sige, pwede na.
So ayun, ating mahal na caller for this evening and this morning, I mean, ayan, thank you so much for sharing and of course, yun lang naman ang may bibigay ko sa'yo. Walang anumang sagot na manggagaling sa akin kundi ang sabihin lang sa'yo na nilay-nilay. Yan, kumbaga, take time to realize something. Yan, take to realize kung ano ba talaga yung decision mo and kung ano ang maging decision mo. I think lahat ng taong nakapaligid sa'yo will respect your decision. Your decision is in your own hands. Okay ba yun? So, maraming salamat sa iyong pagtawag. At syempre, God bless sa'yo. Ingat at ito, overtime na sa Papalabs. Okay? So, too much. Pero okay lang yan. So, yan, maraming salamat. At sana sa muli, ayan, bigyan mo kami ng app. Sige. Yan. So, kumbaga, sasabihin ko na wala ako. Ayan, sige. So, ayun, kung ano man ang maging desisyon mo, kung ano man ang maging tatahakin mong landas na mapagdidesisyonan mo, so, update mo lang kami. Maaari kang pwede tumawag sa programa Rated SBD. Maraming salamat. Yeah, thank you so much. Yan, mga kaibigan, via call, voice call. Yan. Oh. Ano po yun? Yun. Sige. Don't you worry. Next airing, meron tayong bago. Yan. So, maraming salamat muli sa iyong pagtawag. Yan. Thank you so much. So, ano number 1 radio station na yung pinapakinggan? Thank you so much. So ayan mga kaibigan, ninyo nga po narinig ang ating caller na hindi sinasadya mga kaibigan, nabanggit ko po ang pangalan, sorry talaga. Yun ang medyo mahirap sa akin mga kaibigan kapag nakikita ko yung kausap ko, pasensya na po ha. Kaya kung pwede kong kakilala ko kayo, yun lang ang payo ko lang naman. Kung kakilala ko po kayo, kaswabe, gumamit po kayo ng ibang numbers or ano pa man, yun ang minsan mali kay Papalabs eh. Alam ko yun, na kapag sobrang nadadala na ako, hindi ko na naisasalang-alang yung privacy niya. Nasasada mabanggit ko yung pangalan. Kaya kung maaari, yan, ano na po, medyo adjust lang tayo ng konti. Huwag sabihin ng pangalan, kung kakilala ko, gumamit ng ibang number kung magpapa-advise. So, yun lang po. Pero, I will try my best, yan, na huwag nang banggitin. And, practicein yung sarili ko. Yan lang naman yung mali ko eh. Practicein yung sarili ko na huwag mabanggit. Yan. So, mga kaibigan, our time now is already 12:45 in the evening at sa hindi po natin napagbigyan, ay lalo na po si 411 na tumatawag po sa atin, kung sakali man na kailangan mo ako, tulong ko, leave a message and next program natin which is on Tuesday, Thursday and Saturday, tapos po niyan ay Sunday, magkarinigan po tayo 9 to 12 in the evening. So, yun po mga kaibigan ang ating schedule for the meantime. But I think, dahil sa aking mga magiging activities or magiging trabaho this coming December, medyo mababago yung schedule natin. So, update ko lang kayo mga kaibigan kung kailan nyo lagi mga pakinggan ng Papalabs. But anyway, sa programang every 9 to 12, meron naman tayo dyan ka-back to back, which is DJ Maha Pantasya. So, if you would like to trust her, yan, kung gusto niyo, kung may tiwala kayo di DJ Lala at si DJ Maha, at si DJ Maha din ay nasa ganitong uri din ng genre. So, pwede rin po kayo tumawag sa kanya, mag-text sa kanya, ayan, humingi ng tulong sa kanya. So, or sa kanino pa mga DJs na inyong pinagkakatiwalaan, o nais pagkatiwalaan ng inyong mga problema o mga hinaing, mga suggestion, kung ano pa mga nais yung hinaing, mga kaswabi sa iba pawin, ay pagkat mangyari lang po na inyo po silang pagkatiwalaan. At naniniwala po ako mga kaswabi ng ating mga kasama sa trabaho ay mananatiling privado ang mga bagay na nais nyo ihingi ng tulong sa kanila.
Siyempre mga kaibigan, kayo po ang aming pinaglilingkuran, and definitely ang tiwala po ninyo ay kailanman hindi po namin sisirain. So mga kaibigan, it's time to say goodbye. It's hard to say goodbye. But anyway, it's time to say goodbye. Ay nako, oras na naman ang ating pagpapaalam mga kaibigan. So dahil dyan, maraming salamat po. At paalam na po mga kaibigan. So huli na lang, basahin lang po natin mga kaibigan ang mga iniwang mensahe ng ating mga kaswabe na nais na matulog kanina pa. So, sabi dito, no, tumawag ba? Sabi, parang kasama mo lang, tumawag siya via voice call and via messenger ba yung tawag doon. So, ayan. At sabi naman dito, Papa Gabs, pwede mo ba tumawag? Sabi ni 901. So, next time, my dear, mag-usap tayo kung sino ka man. And binabati rin natin si Secretary Malu. Ayan. So, hindi ko na babasahin yung message mo na ito, privado yung isa. So, Papa Gabs, magandang buhay. Ayan. At may tanong siya dito, amazing tanong. So, next time, sagutin natin yan, Ate Malu. And of course, binabati natin si DJ Maha Pantasya. Yan, happy listening sa iyo, DJ Maha. At binabati rin niya ng happy listening ang kanyang kaibigan. Ayan, na si... Ayan, sabi niya, I love you, Pete. Ayan, pa-request ng Endless Love. Thank you. I'm from Devi Maha. And another, sabi dito, meron din ditong text sa atin. Good evening po, Papa Gabs. Nakibati naman po ang pinakamamahal ko na si Anna Marie. So, yun. At binabati din natin si, si Dan. Ayan, binabati niya daw ang kanyang P. Ayan. So, thank you so much. And may nag-request dito ng kantang, Almost Over You. Ayan. Binabati rin natin na nakikinig rito sa bahay with my sister, si Mary Ann, sabi ni Dan ng Hermosa. So ayan, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa mga nakikinig po sa 100.7. So it's time to say goodbye. So bigyan natin ng paunlak sa himpapawid mga kaibigan ang isang awit na nais kong ialay sa ating caller, which is kinanta ng Obsession na pinamagatang Fixing the Broken Heart. And magbibigyan din natin ng isa nating texter na nag-request ng kantang Almost Over You. Ayan, alam mo kung ano yung dinededicate yan. So, kapag kinakanta yan, Almost Over You, ay bigyan mo na rin siya ng mensahe. I-text mo na rin siya personally dahil hindi ko na mababasa sa himpapawid. So, maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagtitiwala at ang boses ko ay pumipiyok-piyok na. Magkarinigan tayo every Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday. Yan, magaling na tayo. Mag-Sunday tayo. Sunday, every 1 to 4 sa Voice of the Youth at 9 to 12 dito sa ating programang Rated SPG. So sa mga estudyante, yan, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin habang kayo ay nagre-review. O kung hindi pa kayo nagre-review, mag-review na bago matulog. O kaya matulog muna at mamayang alas 5 ay mag-review. Yan, radyo ng radyo, hindi ka araw mabuti. Dapat ay balansehin huwag dahilan ang radyo para bumaba ang grado. Dapat mag-aral mabuti dahil yan ang magagamit nyo sa takdang panahon. Ay, nakaisip ko ng topic mga kaibigan, Napaisip lang ako ng topic. Ito yung topic nito, napaganda yata yung topic nito. Kung papipiliin kayo kay Alden at sa akin, bakit ako ang napili ninyo? Okay, it's time to say goodbye. Goodbye everyone. Sa ngalan pa rin mga kaibigan ng ating sponsors, thank you so much po. Ayan sa PowerCell, Drymax, CLCTN or the Central Luzon Cable Television Network, Waterbest, Mga Limang Grocery Store, Digits Your Multimedia World, Phonetics Trading, Cyber Arts, Art Sign, George the Rolling Store, Perla Karinderia, Charing Pansitan, Candelaria Bakery. Nakasama niyo pa rin po ang nag-iisa niyang tirador ng mga inday, ang habulin ng mga nanay. Kaya pagka ikaw nagpahuli ka, naku, yari ka kay inday, Ang nag-iisa niyang tirador ng mga inday, habulin ng mga nanay, nag-iisang DJ Love ng Bayan, Papa Gabs. Maraming salamat sa ngalan pa rin po ng ating pinakamamahal na Counselor June Flores, Engineer Mike Delta, and DJ Slush. Yan, sa pag-isipag po ni Counselor June Flores at syempre din sa paglilingkod bayan niya at ganun din sa kasipagan naman po na ibinibigay ng aming mahal na si Engineer Mike Delta
Para sa ganun ay mapanatili po ang kagandahan ng ating radyo. Yeah, thank you so much. And kay Mr. Slush, na talaga namang may selfie na naman panibago dahil may bago na naman siya tira yung antena. Yan. So, goodbye everyone. God bless. Here's the last song na nais natin i-alay kay, sa caller natin. Yan. So, Kiss on a Broken Heart and followed by Jano Gibbs with a song entitled Almost Over You. So, goodbye everyone.